Welcome to Malaysia! Good day adventurers, this is Nurse Benson for today's video. Welcome to our adventures and pupunta tayo ng Malaysia. It's weekend and 2 days off tayo, so we can do overnight or 2 days stay there, and sobrang lapit lang dito sa Singapore where I am working right now. So nasa bus po tayo ngayon at as you can see, sobrang gaan and sobrang ganda ng biyahe kasi walang traffic. So makikita mo dito yung mukha ng Singapore, makikita mo yung mga malalaking building. At 4 AM nag-start na ako mag-ayos and nag-start na din magbiyahe. So pupunta na tayo ngayon ng bus station. Medyo mahaba-habang biyahe to, like it takes 4 hours. But I go myself alone kasi yung mga kasama ko sa trabaho is meron silang sariling shuttle, which is ako parang late ako nag-confirm and late ako napasabay sa kanila. So magkikita-kita na tayo sa Malaysia. By the way, nag-book ako I guess sa Klook for this and it takes or $30 yung nabayad ko. Papuntang Melaka po ito. So medyo malayo po ito from JB. So unlike with the other trips na sobrang lapit lang and sobrang mura lang. So medyo malayo po ito sa Singapore kaya medyo mataas po yung rate ng pamasahe ko sa bus. So ngayon nasa biyahe pa rin tayo and papunta na tayo ngayon ng immigration. So yung requirement lang din pagpunta ng Malaysia is of course yung passport, or if you're working here, just be ready with your IC and baka hahanapin po yun sa immigration. Sa akin that time is passport lang yung hinanap. So ayan, nasa immigration na tayo. This time hindi ganun kahaba yung pila at hindi ganun kadami yung tao. So minsan po talagang sobrang daming tao dito kaya medyo nade-delay po yung pagbiyahe or yung pagpunta ninyo ng Malaysia or pag-uwi ng Singapore kasi nga medyo pipila po kayo ng mahaba. So ngayon sobrang smooth lang yung natin dito sa Malaysia. So ayan nga, ready na yung passport natin and sobrang bilis lang din. Yung experience ko sa immigration, parang hindi naman sila ganun ka-strict. So as long as okay yung passport mo, or I mean nascan nila yung passport mo, after that makakaalis ka na din agad. So kapag mahaba yung pila, medyo mabilis din naman yung transition. So ngayon after nun sa immigration, pupunta ka na ng bus kasi eventually yung bus is mag-aabang sa'yo doon sa kabilang side kasi nga after passing the immigration, aabang siya. So doon magsa-start na naman yung travel papunta kung saan ka pupunta. So sobrang convenient lang yung ginawa ko kasi nga direct po yung bus. So ayan, makikita nyo and makikita mo din yung chairs or your upuan or seats is sobrang comfortable, and then dito nga tayo sa unahan. So sa unahan we're in, sobrang ganda din ng view kasi nga window side po and sa front side. So this time sobrang lapit na natin sa Malaysia, and yan yung bridge na nagko-connect ng Singapore and Malaysia. So ayan, sobrang lapit na tayo guys. So ayan, and I'll show you the adventures at yung mga gagawin or kung ano yung mga titingnan o pupuntahan namin sa Malaysia. So tara na! Wow! So syempre pag pumunta tayo ng ibang bansa, syempre dapat naka-on yung roaming natin. So ito, naghanap na ako ng plans na kapag nasa Malaysia na ako, makapag-internet pa din ako and makapag-navigate for the location most especially and other data needs na kailangan natin pag nandun na tayo. Ito yung bus na sinakyan natin and nandito na tayo sa terminal. Medyo may mga stops lang din. I guess 2 to 3 stops papuntang Melaka. Stops wherein syempre kailangan mo yung mga needs mo pag mag-toilet break kayo or mag-merienda or bibili ng food. So ito po yung bus and medyo malaki po siya, medyo mahaba. I guess this is more than 50 seaters kasi it's a double-decker bus. And ayan, may mga stops syempre kino-confirm ng driver or ito yata yung tour guide kung talagang totoo ba yung mga passengers na sumasakay ng bus. So ayan, pupunta tayo ulit or babalik tayo sa seats natin. And again, sobrang ganda ng seats natin kasi nasa front seats tayo and nasa window side pa tayo, and kitang-kita po natin along the travel yung mga views, most especially yung mga nature views sa Malaysia. Ayun, di ba, sobrang ganda ng transport kasi walang traffic this time, and napakaswerte natin kasi sobrang smooth ng travel natin, and marami pa dito mga magagandang tanawin, like nakaka-relax siya syempre kapag like toxic or kapag sobrang busy mo the whole week. So parang ang ganda dito pumunta kapag weekend para mag-distress, para mag-relax, and syempre mag-enjoy na din and while traveling.
Ayan, dumating na nga tayo, and after a long drive and after a long travel, ito, yung pa-welcome ng Malaysia, syempre masasarap na food. We start with appetizer. So ito, siniserve na yung appetizer sa atin, and crispy po itong crackers na to, and medyo masarap nga. And some of the food, like ito, may mukhang adobo itong nasiserve, but other masasarap, and I'm not really familiar with the name of the foods. May torta, and this one is the fish na escabeche ba tawag dito. Ayun, basta alam namin masarap, and talagang masarap naman. So isa ito sa masarap puntahan dito sa Malaysia kasi the food is really nice, and talagang mag-enjoy ka aside from the travel. So after eating, syempre pumunta kami ng hotel na kung saan kami magsistay dito, and ito po yung lobby ng hotel, and ito po yung pa-lights ng hotel, and ayan, nag-check in na po kami, nagpe-prepare kami, go to our room together with, of course, with our colleagues. Ayan, si Nurse Micah po yung kasama natin ngayon, and some of other colleagues here. Papasok lang tayo ng hotel, and then mag-prepare kasi marami tayong pupuntahan or gagalaan outside. So ayan, this time pupunta na tayo ng hotel, and iiwanan natin tong lugar na to, the lobby. So ayan, panta na tayo ng hotel, and ito yung mga kasama natin, yung mga ka-work natin, pupunta na ng hotel kasi after this, iiwan na yung gamit, and then lalabas na for another adventure. So ayan nga, lalabas kami, and pupunta kami sa galaan. So ayan, may dadaanan tayong mall, and medyo mainit po ngayon. Ayan, may nakikita pa tayong mascot doon na nagbababay-babay, and ang galing lang ha kasi sobrang init pero naka-mascot siya. So this one, ito po yung mga maliliit na mga malls dito, at ito yung makikita mo dito while mag-travel ka or mag-visit, because here in Malaysia, also specifically in Malacca, this area or this place is the rich in history, and there are many historical sites that you can visit. Also here in Malacca, these sites offer a glimpse to the rich history, and talagang mag-enjoy ka because of their cultural heritage here in Malacca. Of course, you can also visit and make sure that you have time to explore, immerse yourself in the different places, and of course, para maikwento mo din sa iba. So ngayon, pupunta na kami dito, magbibili-bili kami dito, and parang ano lang to, if we compare in the Philippines, parang Baclaran lang to or Divisoria. So marami kayong makikita dito. Ayan, makikita. Syempre makikita nyo din yung mga tourists dito, yung mga pogi na mga adventurers dito. Sino kaya yung pogi na yan? Ayan, bumibili tayo ng mga drink. Syempre medyo mainit pa this time, and ayan, itatry natin yung mga street foods dito. Ayan, tingnan yung mga isaw-isaw, yung mga ganun. Parang ganyan sa Pinas, diba? Nakakamiss lang, and may mga ganito din dito, and syempre dapat itry natin. Yun yung mga pusito, masasarap na mga yan, at na-try namin yan. Sobrang sarap talaga, it's worth it kapag pumunta ka dito here in Malacca. Ma-try mo din to, at makapunta ka din sa lugar na to na parang ano siya, street market, parang gano'n po. Ayan, sige, while inaantay natin yung mga orders natin, ayan, video muna tayo ng iba pa nilang mga foods or mga ibang siniserve. Also makikita din natin dito yung mga murang mga bilihin, like ayun, diba, parang ano nga, parang Divisoria type siya na somehow nakalagay lang yung mga iba't ibang items na may mga retail items na makikita mo din. Minsan may mga stores din na nakagaya nito. If you go to beaches, syempre mga outfit natin dito, dapat dito natin bilhin. Ayan, diba, mga magagandang designs ng mga shirts or designs ng mga polo na somehow dito nyo lang din yan makikita. It's along the way, and sobrang dami dito na mga pagpipilian na somehow the price is somehow reasonable and talagang affordable for sa mga kagaya nating, budgetarian. Syempre after dyan, hanap pa tayo at gagala pa tayo sa ibang mga pwede nating puntahan. Ayan, lalabas na tayo from this store after this, and syempre check muna tayo, mirror check muna tayo. Ayan, yun, marami na bang nabili? Parang wala pa kasi wala tayong pera, and titingin-tingin pa tayo sa labas. Ayan, may maraming pagpipilian. Syempre pag nagutom ka, sobrang daming foods dito na somehow ikaw lang yung hindi sa sarap at sa dami. So here also, may mga iba't ibang mga facilities or infrastructures na somehow talagang kakaiba din, na somehow, di ba, ma-explore mo din yung difference here from Malaysia. So, at yan, makikita mo dito parang may lost na isa dyan. Si Baby Boy. Naku, nawala na yata si Baby Boy. Ayan. Hi guys, kausa kayo. So, samahan niyo po kami sa adventure. Ayan.
So ayun, syempre may mga may mga kaibigan tayo, mga kasama natin dito sa work, and grabe this time medyo napapagod na ako, medyo mahaba na po yung voiceover. I mean yung galaan. Yan, so may mga, ito yung mga kung ano-ano lang dito guys, so I'll bring you here. Sa mga hindi pa nakapunta, pwede din kayo ditong bumili ng mga pasalubong nyo, and then kasi nga mura yung mga bilihin dito. So sa Singapore medyo pricey po yung mga pasalubong doon. So if it happens na kapag nasa SG kayo tapos pumunta kayo ng Malaysia, might as well pwede na din kayong bumili dito ng mga pangpasalubong. Yung vibes dito, 'di ba, parang Pilipinas lang. Ayan, maraming tao. So yung mga mukha dito ng mga tao, it's like Asian faces, parang mga Pinoy lang din. And ayan, gala-galan, ikot-ikot lang tayo. Yun yung ginawa namin for the whole day, na pagdating dito gumala, pagdating dito itry yung mga foods, pagdating dito kakain or bibili ng paunti-unti ng mga pangpasalubong. Like ito yung mga uniques na mga designs na, di ba, mga chairs yan. Tapos dito sa kabila din yung mga iba't ibang foods again. And ito, familiar tayo dito sa Pilipinas, sobrang dami nito on the streets, and dito available din to, di ba? Like yung potato yata, to potato curl na parang ganyan. Tapos ito pala yung ingredients nilalagay sa gatas yata, or I don't know what kind of sauces is this. And ayan, after nyan ipa-fry nila. And actually na-try namin to, sobrang sarap din, and nakakamiss yung mga ganitong pagkain, di ba, na mabibili natin sa streets, yung mga street foods na mga ganito sa Pinas. At magandang business din to, di ba? Like, ayan, makikita mo yung mga prices, makikita mo din yung mga tao na sobrang dami talaga, and sobrang enjoy. And ayan, ikot-ikot lang kasi yun nga, di ba, baka may mabili pa tayong iba. So ayan, ito yung pag-process, and then ipa-fry, tas mag-antay tayo for quite minutes or ilang seconds or ilang minutes. Tas ito nga yung prices. So nagbili kami for the group, and ito parang tupig yung ganun. So yan, makikita mo lang yun dito, and ma-order mo. Tawag dito otak-otak. So diba, buti pa yung pagkain may otak, minsan yung iba basa. so ayan, diba, may pambalat din sila ng dahon ng saging. So the same as sa Pinas, diba, may mga ganyang pagkain sa Pinas, at available din yan dito sa Malaysia. So it's the same as Asian foods na masasarap at talagang pwedeng mo i-try at may enjoy ka din. So ayan, tapos na yung namin, yung in-order namin. So ayan, that's good for the group, and syempre mamaya-maya itatry natin yan. Yan, i-rate niya natin yung lasa mamaya, and ayan, nilalagyan siya ng powder para syempre pang additional lasa. And yan, dito along the side may mga iba't ibang mga pwedeng bilhin na mga souvenirs, yung mga ganyan, mga DIY na mga name bracelet. Andyan dito kabila may mga rings, diba, yung mga engagement ring na hindi 120 pesos lang, diba? Yan. Pwede kayo dito bumili pang pasalubong, pang regalo. So sa ibang side din medyo madami din kasi, diba, madami kang options, diba? At ganoon naman talaga yung life, dapat maraming option, hindi yung nagsistick to one ka lang na hindi ka naman masaya. Yun. Ayan, yan yung mga games, ito yung mga pambata. So ayan nga, tinatry na nga natin. So first bite, ayan, sige, medyo yung lasa is malinamnam and parang fries. Yung ibang lasa masarap, sobrang sarap kasi the crunchiness, tapos crispiness, and ano to tawag natin, basta sobrang sarap siya. So sarap niyang kagat-kagatin, yun. So yun nga, kasama nga natin yung ka-work natin dito, nag-taste test, diba? Ayan, sige, kagat-kagat lang, but sana nakaka-enjoy siya. I mean, sobrang sarap ng ganitong food na somehow, the price is good and affordable, but the satisfaction na kapag nakain mo, diba? So yan, after namin magjalan-jalan, syempre it's time for dinner. So ito po yung dinner natin for today, kasama yung mga colleagues nga natin. So nag-order kami ng Malaysian foods. I don't know what kind of foods is this, basta masarap, basta lahat ng food masarap na in-order nila. And the taste is like Asian, na parang, diba, kung ano yung taste din talaga ng mga Filipino food, it's like the same, it's just that may ibang spices lang. And after the dinner, syempre gumala-gala ulit kami, nag-try kami dito pumunta sa river cruise na to. Pero hindi kami nakasakay sa cruise. So this one is maganda yung tanawin kapag gabi, and though hindi pa ganun kaganda yung cellphone natin dito, pero the scenery, the lights kapag gabi is maganda din talaga, na somehow magi-enjoy ka kapag gumagala ka dito at night, yun. So ito po yung tanawin dito.
At marami pang magaganda, hindi ko lang na video or walang po dito sa video, but I have the separate pictures for this. So ayan, di ba, pwede nyong experience yan, sasakay kayo dyan, tas iikot kayo sa buong river ng Malaysia, so or ng Melaka. So ayan po, maganda yung lights, tas pwede din dyan mag party kasi di ba may mga inuman dyan, may mga disco, may mga clubs dyan na pwede nyo ding itry if if ganun po yung trip nyo. So after that, syempre nagpunta na kami ng hotel, so kumain na ng konti. So ito po yung food, hindi ko na videohan lahat, ito wala yata ang video, so but this is for our food here. And ito nga po, nasa hotel tayo, so may mga ganitong facility yung hotel, and ayan, pwede kayong mag coffee, only coffee, and others perks kapag nandito sa hotel. So ayan, itatry natin yan. Yung kagandahan sa machine na to, sa coffee machine na to, is syempre pipindutin mo lang and hanapin mo yung gusto mo, may mga options naman, and antayin mo na lang na magdi-drain yung coffee and ready to drink. So punta na tayo ng hotel. This is our hotel and we're gonna stay here, and yan po yung mga ka-work ko, and yun, pinagtabi namin yung bed. So syempre to maximize the space, and ito po yung hotel kung saan kami nagstay. This is the outside view, and maganda po yung hotel. So now this today is, ito na naman, gagala na naman kami, gala lang ng gala together with my colleagues. Ito yung mga ka-work ko na somehow sanay na sanay din sa mga galaan. So ayan, it's another adventure, and alis muna kami sa hotel na yan, and kung saan na naman kami mapupunta. So ayan nga, dito na kami sa pupuntahan namin. I guess this is for the lunch naman, for it's the other day na somehow, I guess this is our last lunch na itatry na naman namin yung mga ganitong type of food from Nanyang Chicken Rice Ball. So ayan, this is for the lunch. This is with different food naman na may iba't ibang choices. So yun, ipapakita po namin, or ito po yung facility nila, and yan, nagre-ready na kami. So umupo na, naghanap na ng seats, and ayan, ito po yung menu nila, and nagsisimula na ngang mag-serve. Ayan, may chicken, and this one I guess is the rice ball, and others, may mga iba ding mga, may soup, may rice bowl soup, at iba't iba pang mga food. Syempre masarap na food. So in overall, sobrang nag-enjoy kami with the food, with the place, and of course with the people. So ito po yung experience namin sa ngayon, trying the different food and trying the different places here in Malaysia. And after that, syempre uwian time. By the way, grabe yung experience ko dito, yung pauwi ko talaga sobrang tagal, kasi it happens na merong vehicular accident along the way pauwi ng Malaysia, or I mean pauwi ng Singapore from Malaysia, and medyo na traffic ako, so hindi ko lang na-videohan yung moment na yon, but medyo natagalan po yung biyahe ko. So the normal na 4 to 6 hours parang naging 6 hours to 8 hours yata yung biyahe ko because of that incident, which is smooth lang din naman, and along the way, or the other experiences, okay naman. And yun din yung mga experience nyo kapag pumunta kayo ng Malaysia from Singapore. So ayan, the usual travel experience, syempre magbabas, magta-travel, magbabiyahe, tapos sadaan ka ng immigration, magsa-stamp ng passport mo, and other question and answer na simple lang naman na itatanong sa'yo from immigration. And after that, tuloy-tuloy yung biyahe, tuloy-tuloy yung adventures, and hanggang sa makauwi back to Singapore. So ayan po yung experience natin for today, and thank you for joining with me, mga ka-nurse and mga adventurers, for today's adventure. And hanggang sa susunod, maraming salamat, and let's go adventures!